Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video nga ay mayroon akong mga sasagutin ng mga katanungan about dito sa my Revi Credit dahil last 2 days ago nga ay nag-upload ako ng video about dyan at pinakita ko nga na ako ay naaprubahan for 15,000 pesos nga sa unang try ko pa lang at take note, 3% lang ang interest niyan monthly at sobrang bilis lang din ng proseso. Kaya kung ayon, interesado ka dyan mag-apply, panoorin mo muna yung video na to dahil dito nga sasabihin ko kung bakit wala ka pang offer dyan sa Revi Credit. Ano yung kailangan mong gawin para nga mas mapabilis na ma-offeran ka agad dito. So ayan, umpisahan na natin. Pero bago yan, share ko muna sa inyo itong dalawang smartwatch nga na super ganda and super affordable. New Hailu Smartwatch 4 and 4S. Ito naman ang Hailu Watch 4S na may 1.43 AMOLED display. Marami siyang features at may games pa nga. With accurate GPS, may 120 plus workout modes and you can professionally record your workout data. Always on display and you can see time without waking it. May isa pang free na strap and may screen protector na din. May 100 plus watch faces that can match your unique styles. Ito naman ang Hailu Watch 4 na may 1.93 inches HD display. May precise GPS positioning and 15-day battery life. Meron din to 100 plus watch faces and pwede mo ding ilagay yung picture mo dahil may Bluetooth din to. Pwede mo ding pansagot ng tawag at makikita mo din yung notification mo galing sa Messenger. May games din, calculator at marami pang ang iba. Kaya kung ako sa inyo, check ko na yung link dyan sa description box below. At mabibili nga yan sa my Shopee. So, ayun, check nyo. Napakaganda niyan. Ayan, short story lang, background, dahil bakit nga ba ako nagkaroon agad ng offer dito? Itinry ko lang naman last year, ayan, last 2 years ago na mag-save dito sa may G-Save. Dahil dyan nga sa may GCash, meron dyang feature kung saan pwede kang makapag-ipon tapos tutubo nga yung pera mo dyan. And tinry ko nga mag-save dun sa may Uno Bank and sa may CIMB Bank. O diba, nakatulong pa pala yun. Dahil nakita nga nila na ayun, interesado ka din, okay ka ding mag-save monthly. So nakikita nila na nagde-deposit ka dyan. Kaya siguro mas tumaas din yung chance na ako ay ma-offeran agad. So, kung ikaw ay na-preselect na or na-invite ka nila, i-check mo yung email mo, baka goods ka na din mag-apply sa kanila. And next naman, ano yung mga eligibility or mga requirements para makapag-apply ka dito sa my Revi Credit. So, ayun nga sa kanilang website or frequently asked questions, para maging eligible ka sa my Revi Credit, dapat ay meron ka ng mga sumusunod. So, dapat ikaw pala ay existing CIMB Bank customer, ayan, Philippine citizen, 21 years old up to 65. Kailangan meron kang Philippine mailing address and Philippine mobile number. So, ayan, fully verified customer with at least 1 valid ID. And may minimum gross monthly income na 10,000 pesos. And yung kanilang policy nga at rules na kailangan nating malaman lahat na ang Revi Credit ay for pre-select only. So, ibig sabihin daw ay hindi lahat ng existing CIMB customers ay automatic na pwedeng mag-apply. So, kailangan na-invite or na-pre-select ka muna nung bank. Kaya mas okay talaga na nagtatry muna kayo ng mga G-Save na yan, lalo na kung meron kayo dyan nakitang CIMB Bank. So, ayun, itry nyo dahil ang ganda din yan. And kahit may personal loan ka na sa may CIMB, pwede ka pa rin mag-apply para sa may Revi Credit. Dito kasi pagka nag-try ka dyan, nag-open ka agad dyan sa may CIMB Bank, makikita mo yung personal loan. So, pwede ka dyan mag-apply. Kahit na hindi ka ma-invite or ma-pre-select, dyan sa may personal loan ha. Pero dito sa may Revi Credit, kailangan ma-invite ka muna talaga. So, yun yung kaibahan ng dalawa. Pero kung na-reject ka naman na dito sa may Revi Credit dati, ayan, so may waiting period pala sila na 90 days mula sa may date nga ng pagka-reject mo or pagka-reject sa'yo. Pero kung na-cancel naman nga yung application mo, pwede kang mag-apply ulit. Fill upan ulit yung mula umpisa, kagaya nung pinakita ko sa inyo doon sa may video ko. And isa pang kailangan tandaan nyo, dapat mayroon ka ditong sapat na income proof or documentation para mapakita mo nga na ikaw ay may 10,000 pesos nga na natatanggap monthly. And another tanong, paano mapabilis nga na ikaw ay ma-pre-select or ma-invite dito sa may Revi Credit? So, dahil hindi nga lahat ng may CIMB account ay hindi agad pwedeng mag-apply. So, ayan, base sa kanilang frequently asked questions nga, so, panatilihin nyo daw na active ang inyong CIMB account. So, yun, pinaprioritize daw ng CIMB yung mga customer na may consistent activity and deposits. Kahit na sobrang liit lang yan, kahit 100, kahit 50 pesos,
at least matatawag din yan na, ayan, consistency pagka ikaw ay patuloy mong ginagamit itong CIMB mo. So, gumamit ka daw ng GSave, UpSave, or Fast Account regularly. So, mag-deposit ka daw at huwag hayaang maging dormant. Pero ako nga, ang sinesave ko lang minsan is 100, 50, ganyan lang. And gamitin mo daw itong si CIMB para sa may bills payment, fund transfer, or savings goal. Dahil nakikita nga ng system kung active user ka talaga. Dahil dyan, pwede nga ding makapagbayad ng bills gamit ang CIMB. Pwede ka dyang mag-bank transfer at, ayan, marami ka pang pwedeng gawin dyan sa may features nila. So, explore mo lang yung CIMB bank mo. And kung ikaw ay na-offer na agad sa may Revi Personal Loan, so ayun, i-maintain mo lang daw yung iyong good credit history. So, iwasan mo daw ma-overdue kahit na isang araw. So, ayun, yung CIMB daw, tinitingnan lagi yung credit behavior mo para pag nakita nga dyan na okay ka, ay o-offeran ka agad nila sa may Revi Credit. Lalo na daw kung mayroon kang Tala, Bilis, Maya, or C-Bank, kailangan mo daw magbayad ng maaga sa mga yan. So, wag mo na paabutin ng pinaka-due date mo dahil nakikita nga din kung tumataas ba yung credit standing mo or patuloy na bumababa. And isa pa, ay kailangan daw pagka ino-open mo yung CIMB mo, i-check mo din sa may App Store or Play Store kung kailangan ng i-update. So, i-update mo lang yan lagi. Tapos ayun, every week, or once a week, i-check mo kung meron na kayong offer or apply for Revi Credit. So, pagka meron na dyan nakalagay ng apply for Revi Credit, ay okay na. Ibig sabihin, ay tumaas na yung credit score mo. And ito nga pala, Revi Credit na to is a revolving credit. Hanggat meron ka dyang credit is pwede mo nga yang mai-withdraw at maiutang sa kanila. So, dyan pala ay tumatakbo lang yung interest kung kailan mo lang siya magamit. For example, 10 days lang. Ayan, yung 10 days lang na yan yung may interest. O, diba? Napakabongga. So, yan po kasi ay prorated. Kaya, kung ilang araw mo lang nagamit, yun lang yung may tatakbong interest. Kaya, okay na okay ako dito. So, ayan nga ang tanong, bakit hindi pa pwedeng mag-apply ang mga borrowers sa may Revi Credit? Bakit hindi open sa lahat? Kasi may nakita nga din akong comment na bakit wala pa siya. Ayan, hindi siya makapag-try. So, dito nga daw is depende sa policy ng CIMB Bank ang pagiging eligible para sa may Revi Credit. So, ayan, number 1, hindi pa existing customer ng CIMB. So, kaya kung wala ka pa ngayong CIMB or hindi ka pa nakakapag-try mag-GSave, mag-GSave ka muna sa CIMB. So, ayan, kahit 500 lang yan. Ilagay mo lang dyan, patulugin mo lang dyan, hayaan mo lang na magkaroon ng tubo. At isa pa nga ay dahil may bad credit record ka sa ibang loan apps, dahil nasisilip pala yon ng CIMB Bank. So, ayan, dahil nga konektado si CIMB Bank sa mga credit bureaus like TransUnion, ayan, CIBI at CRIF. So, ano ba yung credit bureau? So, first nga, yung TransUnion Philippines. So, nakikita dyan yung loans mo, yung credit cards, yung mga buy now, pay later apps mo. Ayan, like yung Tala, Bilis, etc. So, nakikita dyan yung payment history mo or yung missed payments or yung mga nalagtawan mo nga na payment or na overdue na. Sa CIBI information naman, ayan, yung about sa may employment mo, yung loan inquiries, verified identity, and payment delinquencies. Sa CRIF naman, ayan, yung online loan apps and fintech credit behavior like Cashalo, Home Credit, Digido, at marami pang iba. So, ayun, nasisilip nga nila kung meron ka dyang mga overdue. So, ano pa nga ba yung nakikita or nasisilip nila dito sa my credit bureau report? So, ayun, kailan ka daw huling nag-loan? Magkano yung amount? Ayan, kung may on-time o late payments ka? Kung may default or unpaid balance? Ayan, kung ilang beses ka nag-inquire ng loan sa iba. And kung may active loan accounts ka sa ibang applications. So, dahil doon, pagka marami kang na-miss na payments, marami kang na overdue, ay maaari talagang bumaba yung iyong credit score. And maaapektuhan nga nun yung pag-a-apply mo ng loan, kagaya sa may mga bank na ganito, dahil nasisilip nga nila talaga. So, kagaya na sabi ko kanina, kahit hindi bank, ay basta SEC-register yung isang loan application, nakikita din nga. Lalo na at nakareport nga sa may credit bureau. Kagaya ng, ayan, yung Tala, dahil ayan, mga nagsasubmit yan ng data, yung Cashalo, yung Bilis, Maya Easy Credit, yung C-Bank Credit, yung Salmon, Home Credit, G-Credit. Pero hindi nga lahat ng application ay visible doon sa may credit bureau. Kagaya nga ng mga 7 days lang na application or yung mga bagong online lending platforms. So, hindi nila agad makikita yung record mo doon. Kaya kung merong mga bagong labas na loan app, may mga overdue kayo doon, hindi makikita.
So, yun, maaaring hindi ka ma-pre-select or ma-invite pagka talaga marami kang overdue. And iwasan nyo muna yung multiple loan inquiries. At sa next video nga pala ay gagawa ko ng step by step kung paano ma-check yung credit score natin. Dahil baka hindi natin alam, sobrang baba na pala. So hanggang doon na lang muna, and pagka meron pa kayong mga tanong about din sa may Revi Credit is i-comment nyo na yan, at yung susunod na gagawin ko naman ay mga tanong about sa may Revi Personal Loan. So comment down below para ma-feature ko nga kayo sa my next na video ko. So ayun lang, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!